Isang mapagpalang araw po ng linggo, April 12, 2026. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. But before that, please huwag niyo po muna kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat po. Sa pinaka-latest na update po natin sa lagay po ng ating panahon, ang bagyong Sinlaco na nasa labas ng ating par ay mas lumakas pa into typhoon category. Ilang oras lang din po simula ngayon ay magiging isang ganap na din ito na super typhoon category. Sa huli pong pagtatala, ang bagyo po ay meron pong lokasyon sa ngayon na 2,770 kilometers east of northeastern Mindanao. Tinataglay na po nito ang hangin na pumapalo na ngayon sa 140 kilometers per hour malapit po sa may sentro at bumubugso naman hanggang 170 kilometers per hour. Ang pagkilos po niya almost stationary pa rin, pa northward slowly. So meaning to say halos hindi po siya gumagalaw sa kanyang pinakapwesto. Ano ang ibig sabihin nito? Ang bagyong Sinlaco, bago po siya kumilos, buo na siya bilang isang ganap po na super typhoon. So ang mangyayari dito, pag nakapasok siya sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, agad-agaran siyang magiging malakas o agad na siya, malakas na siya o develop na siya bilang isang super typhoon category. Ngayon, eto po yung mga petsa kung kailan siya papasok sa loob ng ating bansa kasi ang dami na nga daw update sa bagyong Sinlaco o bagyong Kaloy, hindi naman daw nararamdaman sa malaking bahagi ng ating bansa bagkos sobrang napakainit po, Nilinaw ko po lagi sa inyo at pinagbabasihan po natin yung tinatawag natin na tropical cyclone threat potential, which is makikita po ninyo doon sa pagitan po ng April 16 hanggang April 22, 2026. Nandyan po yung peak ng pagpasok ng bagyo sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. So, ibig sabihin ito, doon pa yan mararamdaman. Pero kung mapapansin nyo sa ating pinakamapa, tignan nyo mabuti yung sirkulasyon ng hangin. Dumadampi na po ito o tumatamat nararamdaman na po ito sa ilang bahagi ng ating bansa. Bagamat hindi naman nakikitaan ng direktang paglandfall ang bagyo sa ating Philippine landmass, yung sirkulasyon po ng kanyang hangin ang mararamdaman natin. So, sirkulasyon ng hangin, trap, extension po ng bagyo, pinakabuntot ng bagyo, ang magpapaulan sa ilang bahagi po ng Eastern Visayas, Eastern Mindanao, at ilang bahagi po ng North Luzon. Aalamin po natin lahat ng mga lugar. So, tapusin nyo yung video, malaking bagay po, at tulong din po ito sa bawat isa. Ito pong bagyo na nasa labas ng ating bansa, meron ho itong dalawang senaryo. Dahil nga po, magiging isang ganap na siya na super typhoon bago pa pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, hindi po masisira yung kanyang momentum sa kanyang sirkulasyon. So, unang senaryo yon na hindi talaga siya nakikitang maglalandfall sa ating Philippine landmass. Bagamat dadaan lamang siya sa pagitan po ng Eastern Mindanao, Eastern Visayas, at North Luzon, wala ito o hindi pa ito lalapit sa ating landmass o walang landfall senaryo papatawid papuntang kanlurang bahagi po ng Luzon. Yung pangalawang senaryo, dahil meron tayong high pressure area o tinatawag din na range of high pressure area, pwedeng maitulak ito kahit papaano o bahagya pababa po, dito sa ating parte ng North Luzon. Yun yung ating tinitignan. Pero ngayon, sa lawak po at lakas ng bagyong Sinlaco o banta ng bagyong Kaloy, pangatlong bagyo sa ating bansa, hindi ito nakikitaan na kayang itulak ng range of high pressure area pababa. Bagkos, mako-combine or sasakupin lamang sa sirkulasyon ng hangin, ito nga pong range of high pressure area. So, walang mangyayaring ihip ng hangin pababa, dahil sobrang malakas po yung bagyo. Ito pong banta ng super typhoon po na ito ay nasa category 5. So, ibig sabihin hanggang signal number 5 yung mga lugar na mahahagi po ng kanyang sirkulasyon ng hangin. Pero ipapaalala ko lamang sa inyo, yung pinaka-peak o pinakalakas ng bagyo, nandun po sa pinakamata or pinakasentro, yung pinakabilugbo ng bagyo. At yung nakapalibot naman sa kanya na tinatawag din po natin na spiral clouds,
o yung radius ng hangin, yan po ay trap o buntot lamang ng bagyo. Ang ibig sabihin nito, mas mahina po yung hangin kung ikukumpara sa pinaka-sentro, pinakamata ng bagyo. Kaya naman mga kaibigan, ang mga lugar na babanggitin ko, ito yung mahagip ng hangin ng bagyong nasa labas ng ating bansa o yung bagyong Kaluy nga po na tinutukoy natin. Ito po, ang parte po mga kaibigan ng Eastern na Mindanao, mahagip po ng trap or extension po ng bagyong Sinlaco. Ito po yung mga lugar. Ang mga region po ng Eastern Samar, maging alerto at maging handa. Hindi ko kayo tinatakot, bagkos binibigyan ko po kayo ng paalala at babala para maging handa at maging alerto. Caraga Region, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte, at ito po no, kasama rin ang Siargao Island, Surigao del Sur, Dinagat Islands. Yung trap extension ng hangin, lalapit po dyan, mararamdaman po sa mga lugar na yan. Davao Region, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, Davao de Oro, Davao Occidental at Davao City. Yan po yung mga lugar na mag-ingat sa banta ng mga pag-uulan kapag ka nakapasok na ang bagyo sa pagitan ng April 16 hanggang sa 22. So dito naman tayo, pataas tayo kasi pataas po ang nakikitang direksyon ng bagyo. Sa Eastern Visayas, pinaghahanda din ang Biliran, Eastern Samar, Leyte, kasama po ang Northern Samar, Southern Leyte. Yang mga lugar ho na yan, hindi naman direktang tatamaan ng sentro ng mata ng bagyo, pero yung hangin po, may epekto yon. Yung hangin, maraming ulan. Yung pinakamata, mas malakas o puro hangin yung ibinibigay na epekto. Parte po ng North Luzon dahil papataas po itong bagyo. Maging handa at maging alerto din po mga kaibigan. Ito pong parte po ng North Luzon. No? Kasama po dyan ang Ilocos Region, Ilocos Norte, Ilocos Sur, kasama po ang La Union, Pangasinan. Cagayan Valley, Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino. Sa Cordillera Administrative Region kasama ang Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga Mountain Province. Yung mga lugar na binanggit ko, mag-ingat po sa banta ng mga pagbabaha sa mga low-lying areas at landslide sa mga landslide prone area. Kinakailangan ngayon pa lamang maging alerto at maging handa tayo sa mga posibilidad po na pwedeng maidulot po ng bagyong Sinlaco o Super Typhoon Sinlaco na nagbabanta ng pumasok sa loob ng ating bansa ilang araw lamang po simula ngayon. At kung makikita nyo ho, may mga lugar din na pinaghahanda at dapat naka-alerto tulad ng Bicol Region. Ang Bicol Region kinakailangan maging handa kasama ang Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Catanduanes, Sorsogon at Masbate. Hindi kasi natin masasabi na porket trap lamang extension ng hangin ang makakaapekto sa mga lugar na binanggit ko, pero yung lakas ng impact nito hindi natin masasabi. Pero ngayon, good thing dahil wala siyang kasabay na iba't ibang weather system. Tulad ngayon, wala tayong tinatawag po na habagat or walang southwest monsoon. So mag-isa lamang itong bagyo at walang tutulong sa kanya para i-push o hatakin ito sa ibang lugar po natin. Kaya yung sinabi ko na ito'y lilihis lamang, no? Papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, lilihis lamang doon sa mga lugar na binanggit ko. Walang direktang paglandfall, wala tayong dapat ipangamba kung tayo'y nakahanda at naka-alerto sa mga possibilities na pwede pong mangyari at maidulot po nitong bagyo na ito. So sa ngayon, handa na po ba ang lahat? At alam ko sobrang mainit ang panahon, maiibsan yan pag meron na tayong mga pag-uulan na mararanasan. Pero gusto lang naman natin maibsan yung init, pero ayaw natin ng mga malalakas na bagyo. Yan po ang tinatawag na bagyo sa tag-init, pangatlong bagyo ngayong 2026 at unang super typhoon ngayong 2026. Yan po muna ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng